welcome din po. Amen. Amen. Hallelujah. So, ang tatalakayin po natin sa gabing ito po ay makikita sa Luke 4:8. Tayo pong lahat ay tumayo. Um, ito pong tatalakayin natin sa gabi ay not usual no, na encouragement because ito po ay kung paano tayo tuturuan ng Panginoon sa mga temptation na dumarating sa buhay natin. No? Basahin po natin. In Luke 4:8, and Jesus answered and said to him, Get Get behind me, me, Satan. for it is written, You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. O Lord, maraming salamat sa pagkakataon, O Lord God, na binigay niyo po sa akin na makatayo po sa palpitong ito. Panginoon, O Lord God, patuloy mo pong i-bless ang iyong salita, Panginoon, Lord God. Let your word, Panginoon, nga pag-manifest po sa mga buhay namin, O Lord God. Hallelujah. And patuloy niyo po akong turuan, O Lord, habang ako po ay nagsasalita, O Lord God, sa harapang ito. O Lord God, ako po ay nagpapakumbaba sa inyo at humihingi po ng kapatawaran. Panginoon, hallelujah. Maraming salamat po sa inyo, O Lord God, sa ibang kapurihan at sa ibang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Ang sabi po ng Panginoon dito, no? Sa Luke 4:8 sa Tagalog, at si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So ano pang layunin ni Satan dito, no? Kundi magtukso kundi tuksoin po ang ating Panginoon, no? Ang layunin po dito ni Satan is tuksoin po ang ating Panginoong Jesus. Amen. So sino po yung kausap niya dito kundi si Satan. So tinutukso po niya ang Panginoon. So ano po bang klaseng tukso ang meron dito na makikita natin? Ito po yung tukso na nakikita po visually sa ating mga mata. So basahin ko po yung buong context nito from 3 hanggang 8. Sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. At sumagot sa kanya si Jesus, nasusulat, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, sapagkat pagkatapos ay dinala siya ng Diablo sa isang mataas na lugar at ipinakita sa kanya ng isang saglit ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. At sinabi sa kanya ng Diablo, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng kapangyarihang ito at ang kalwalhatian nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibinibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya't kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito ay magiging iyo. At sumagot si Jesus sa kanya, nasusulat, sambahin mo ang Panginoong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. So, ano po yung mga katuruan dito, no? Temptation enters through visual or our eyes, no? So, yung tukso po ay pumapasok sa pamamagitan ng ating mata. Ang Panginoon dinala sa pinakamataas at pinakita sa kanya ang sanlibutan, ang kaharian, ang lahat ng mga pwedeng ibigay sa kanang ng Diablo. Ngunit ang Panginoon dito, lagi niyang sinasabi na yung tangi lamang po nating sasambahin ay ang ating Panginoong Jesus. At lagi po niyang sinasabi na nasusulat. Sapagkat ito pong nasusulat sa Biblia, yun po ang sinusunod ng Panginoon, kung ano ang utos ng Panginoon sa Kanya. Amen. So katulad po sa atin, no? So ganun din po sa atin, no? Karaniwan, nakikita lalo na pag meron po tayong problema sa inggit, no? So lalo na kung nakikita natin yung ibang tao, may umaangat, meron din pong mga tao na parang nakukuha nila yung mga gusto nilang nakukuha. Kung gusto nilang bilhin or meron po silang malaking bahay,
kotse, mga garang mga bagay na meron sila. Minsan makikita natin na itong bagay na ito ay parang maganda, maganda sa ating paningin. Natitempt tayo or may mga pumapasok sa atin sa kalooban natin na gusto rin natin magkaroon ng ganung bagay. Pero kung papansinin mo, dapat tayo mismo na nababantayan natin ang ating sarili, no? Hindi tayo kukuha or hindi tayo hihiling ng isang bagay na 'yon na magaganda kung hindi po kalooban ng Panginoon para sa atin, no? So, may mga instance na halimbawa pag binigay sa gusto natin 'yon, yung bagay na 'yon or gusto natin magkaroon ng mga bagay na mga mamahalin o magagarang sasakyan, pero napapalayo tayo sa Panginoon, yun po ay hindi maganda. Mas maganda kung yung bagay na gusto natin magkaroon tayo, eh, yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. Amen. So, dito, second is temptation is an offer to get something outside God. So, yung tukso po ay isang offer na bagay na pwede mo makuha outside sa ating Panginoon. No? So, yan po si Satan, yun po yung in-offer niya sa ating Panginoon. Kung makikita nyo, dinala ang ating Panginoon sa tuktok. Bakit? Pag nasa tuktok ka, titangalain ka ng mga tao. Pero ang ating Panginoon ay hindi po nagpatukso yan sa Satan. So, sa buhay po natin, maaring may mga gusto tayo, fame, money, pero ang mga bagay na ito, kung gugustuhin natin, maaring itong mga bagay ay may lalayo tayo sa Panginoon, no? Maaring magkaroon tayo ng trabaho na maganda, magkaroon ka ng sweldo na mataas, pero wala ka ng oras para sa Panginoon. So wala ka ng oras para magdalo sa Friday, wala ka ng oras para dumalo ng prayer meeting kasi busy ka na. Even Bible study, kahit online, hindi ka na makadalo kasi busy ka na. At yun ang ginusto mo at hindi ang kalooban ng Panginoon. Di ba? So, 3, temptation drives us away from the will of God. So, lahat ng mga temptation ay nalalayo tayo niyan sa kalooban ng Panginoon. Yung offer ni Satan na ang kondisyon na offer ni Satan sa ating Panginoon ay gusto mo tong bagay na ito, gusto mo yung kaluluhatian ng mundo ay mapasayo, pero sumamba ka sa akin, parang ganon. So, but our God hindi talaga siya nagpapadala sa ating Panginoon at lagi niyang inaano yung si Satan na sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya kailangan mapagbantay po tayo sa lahat ng mga nakakamit natin, sa lahat ng mga nakukuha natin na mga like for example wealth or nakukuha nating tawag dito yung ibang tao mangha sa atin, pero kailangan bantayan din natin yung sarili natin kasi baka itong mga pagkakataon na to na nangyayari sa buhay natin ay matuluyan tayo na mahulog sa patibong ni Satan kasi ang maaring nakikita mo na parang success na ako, pero yung success mo patuloy yung paglayo mo sa Panginoon, no? So yun po. So lagi po nating babantayan yung ating mga sarili at mga nangyayari sa buhay natin. So ang mga bagay na nais mong tanggapin na matanggap man or hindi, may mga bagay na pwedeng nakikita natin sa ibang tao at hindi sa ating sarili, ipagpasalamat din po natin kasi maaring may mga bagay na hindi pa rin binibigay sa ating Panginoon, hindi pa kalooban ng Panginoon sa atin. Pero pasalamatan pa rin po natin kahit wala po tayong mga bagay na yon sapagkat ang Panginoon lamang, yung kalooban lamang ng Panginoon yung pwedeng magbigay sa atin ng ganong bagay. Kung hindi kalooban ng Panginoon yun, ibig sabihin, hindi po talaga kalooban ng Panginoon yun at pasalamatan pa rin po natin yun. Amen? So, tanggapin po lamang natin yung allotted para sa atin ng Panginoon. Kung ano lang yung binigay sa atin ng Panginoon, yun po tanggapin natin at pasalamatan din po natin. So, resist temptation. So, pagtagumpayan natin yung tukso sa pamamagitan ng pagsamba sa Panginoon. Lagi po tayo magdasal, lagi nating i-cast out yung evil, no?
sa buhay natin. Lagi nating isipin ang Panginoon. Nakakabuti ba ito sa Panginoon o hindi? Yung tatanggapin ko bang mga part-time, malalayo ba ako dito sa Panginoon? Pero kung hindi naman, okay lang. Kasi kalooban ng Panginoon sa iyo. Pero kung mga bagay na ito ay magpapalayo sa iyo sa Panginoon, atin pong layuan po natin. Amen. Hallelujah. Glory to God po. Maraming salamat. Ito po. At maraming salamat sa Panginoon. Amen. Hallelujah.